Sigurado. Programang tatalakay sa kapangyarihan ng serbisyo sibil. SOS. Serbisyo. Ora mismo. Sigurado. Programang hihimay sa kapangyarihan ng pamalang lokal. SOS. Serbisyo. Ora mismo. Sigurado. Programang maglapit sa pamalan at mamamayan. SOS. Serbisyo. Ora mismo. Sigurado. Kikilos ang barangay para sa bayan. Edukasyon, kalusugan, trapiko, basura at iba pa. SOS. Serbisyo. Ora mismo. Sigurado. Tatalakay sa mga problemang napapanahon. Problemang hahanapan ng solusyon. Uli sa magandang hapon mga kaibigan, welcome sa ating SOS Serbisyo Ora Mismo Sigurado. Layunin po natin na maiangat ang kalaman ng ating mga kababayan at kabataan sa katwiran at karapatan, nationwide and worldwide. Ngayon po ay hapon ng Biyernes, sabi nila, Happy FIBA Day. Alright, sige. Yung ating mga kababayan, talagang sugod tayo sa suportahan natin ang ating mga panlalarong Pilipino dyan po sa Bukawi sa Bulacan. 25 sa Agosto, taong 2023 mga kaibigan, si AJ Austria ang ating technical director, si Angel Atienza ang ating production head. Ako yung lingkod si Johnny Gomez. Kapag ka Biyernes mga kaibigan, yung ating mga kababayan ay talagang patungo na sa weekend. Ibig sabihin, yung ating mentalidad papunta na sa weekend, Sabado at Linggo. Pero tayo dito sa Usapang Bata at Iba Pa, lalo pong nagdiningning ang ating talakayan dahil ito po ay para sa kabataan. Ang ating co-pilot, wala pong iba kundi si Ginoong David Rioferio, ang Public Relations Manager mula po sa World Vision Philippines. Magandang hapon sa iyo, Sir David. Good afternoon, Sir Johnny. At sa lahat po ng kasama natin ngayon, pasensya na po, parang naglalaho ako sa screen. Ilaw naman to Oo, yung color combination kasi pagka tinamaan ng chroma. Okay. Sandali at pagbibihis, ha? Hindi ba meron sa ano yan? Meron sa British Got Talent, yung mga talento, ha? Oh, yeah. Split seconds nakapagbibihis. Tingnan nga natin. Sir June, kung anong talent ni Sir David? Magbabarong ako. Magbabarong. Sige, bati muna, Sir David. Pasensya na. Idol AJ, no? Siguro during the break, mamaya, pagka may pagkakataon pa, si Sir David. Bati ka muna, Sir David. Yeah, maraming salamat po, Sir Johnny, at sa mga guests natin mamaya, at sa mga nanonood, nakikinig sa TV, radio, and online. Hello, welcome to the program. Pati daw yung kay Sir Lorenzo nag-a-adapt dun sa chroma. Kasi yung kanyang palabigasan nasa siya, nasa bukirin. Yung kulay green talaga. Sige, subukan nating ayusin pamaya-maya. Sir David, back to school campaign ang ating pag-uusapan. Medyo luma na yung uniforme mo. Pang high school ba yan? Bumili ka na ng bago. Kumas na sa screen. Sige, pakilala na muna natin, Sir David, yung ating mga resource persons ngayong hapon na ito para sa another edition ng ating Usapang Bata at Iba Pa. Sige po, Sir Johnny, mga kaibigan natin ito from World Vision, si Mr. June Godornes, ang Resource Development Director ng nasabing organization, at ang kanilang isa sa mga masusugid na ambassador, si Enzo Pineda. Hello, welcome to the program. Magandang hapon po sa inyo. Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. And thank you for having us. We're blessed and honored maging parte po ng inyong show ngayong hapon. Maraming salamat po. Sir, yung ating idol, si Sir Lorenzo, kapag nasa TV screen, no? Yung palayan ay parang nagiging bluish. Anyway, parang, di ba, summer look, parang nasa dagat na lang. Oo. Alright, sige. Sir David, go ahead. Opo, sige June, baka meron gustong i-greet? Maraming salamat, no? David, Sir Johnny, no? Salamat at lagi na lang suki ang World Vision, no, sa inyong programa. Malaking bagay para
lalong ma-amplify yung boses at tinig at pangangailangan ng mga kabataang Pinoy. So, excited kami sa magiging talakayan natin ngayong hapon. Alright. Ang maganda po rito, alam nyo, yung tinatawag na public-private partnership. Kapag pinag-uusapan natin itong partnership na ito, Sir David, ang unang pumapasok sa isipan ng ating mga kababayan, yung mga build better more projects, no? Pero alam po ninyo yung public-private partnership across all agencies ito, lalo tigit pag ang tinatalakay natin ay edukasyon ng ating mga kabataan at talagang nakikita natin the important role na ginagawa po ng mga pribadong sektor katulad ng World Vision, not just to, kumbaga, bigyan ng direksyon yung ating mga kabataan sa pamamagitan ng napakaraming proyekto ng World Vision, kundi maging sandigan po ng ating pamayanan patungkol at patungo dun sa iisang direksyon na gusto nating tahakin. Education for everyone. Sir David. Oo, Sir Johnny, kasi akala ng mga tao, no, pag ako rin, akala ko dati pag sinabing education, basta libre ang tuition, tapos na. Pero itong mga kasamahan po natin sa World Vision, ibang klase. 10, 5 taon ang kanilang pag-stay on ground, no, nakikita nila yung mga problema doon sa ano. Siguro tanungin ko na rin muna, unahin ko si Kuya Jun, ano. Kuya Jun, pag sinabi bang World Vision, focus kayo sa kabataan, ano? Bakit sa mga kabataan? Naniniwala kasi tayo na yung vulnerable na sector, no? Minsan tinatawag natin nasa laylayan ng lipunan. Kasama doon yung mga kabataan. Pagka merong nangyaring sakuna, kunwari, no? Yung mga bata, yung very vulnerable sila dun sa sitwasyon. Pwedeng may mangyaring masama, no? Kasi maliliit pa sila, no? Kailangan pa ng direksyon, kailangan ng tutukan, kailangang asikasuhin. Yun yung advocacy ng World Vision. And dito sa Pilipinas, mahigit 65 years na natin siyang ginagawa. And naniniwala ko na medyo so far, no, malayo-layo na rin yung nagawa natin kasi nga nakita natin yung mga nagbagong buhay ng mga kabataan. Ngayon, mga leader na sila, yung iba. Nasa top position pa sila sa gobyerno. So, we're happy, we're proud kasi yung mga dating batang tinutulungan, sila na ngayon yung naglilingkod at leaders ng lipunan natin. So, we believe na kasi hindi pantay-pantay sa ating society. So, yung mga nahuhuli, yung mga mas nangangailangan, yun yung tinutulungan natin, sinusuportahan natin. Ang panalangin natin, no, na samahan tayo ng iba pa. No? Nabanggit nyo nga yung private sector partnership. Malaking bagay yan sa World Vision. Kasi kung World Vision lang naman, imposibleng magawa natin ito. And lahat ng mga programa ng World Vision, tumutulong, sinusuportahan yung programa din ng gobyerno. And natutuwa kami pag tinitignan natin, no, kunwari, corporations, mga kumpanya, siguro more than 50% ng mga corporate partners natin gustong tumulong sa larangan ng edukasyon. At maraming paraan, no? And yung back to school na campaign ang isa sa mga bagay na pwede nating pwede nilang tulungan sa panahon ngayon. Okay. Alam mo, Sir Johnny, Kuya Jun and Enzo, no? Dati akala ko pag sinabing mga ganito kalalaking organization, dapat organization lang din ang tumutulong sa kanila. Pero dito makikita nyo ngayon, isang individual, si Enzo, of course, is a celebrity, pero pwede pala siyang tumulong, ano, kahit individual. Enzo, paano yun? In-invite ka ba ng World Vision or nakita mo sila and then, you just wanted to join them? Thank you for the question po. Ako po, I've been part of World Vision for probably around 5 to 6 years already. Pero nagsimula po ako dito, hindi bilang ambassador, pero isang supporter po. So, I've been sponsoring, I think, 3 children ever since. Then after that, sabi ko, I want to use my pagiging celebrity into inspiring other people. So, ako po actually mismo lumapit sa World Vision and of course, I'm very thankful na they welcomed me in open arms.
Ako po kasi naniniwala ako that kagaya ng sinabi ni Sir Jun, na yung mga kabataan natin is the future of our society. Malay ba natin isang World Vision child sponsor ang magiging next presidente ng Oh, wow. Pilipinas? Wow. Malay ba natin? Nakakakilabot yung sinabi ni Sir Enzo, ha? Pero Opo. everything and anything is possible. Yes po. And I really believe that education talaga is the gateway para bigyan po natin ng pagkakataon itong mga kabataan natin. And hindi lang po itong back to school kids. Actually, me and World Vision, nagkaroon po kami ng mga partnership. We actually had this turnover ceremony ng nursery center namin dito sa District 5. So we're very thankful I'm very thankful sa World Vision and all of our sponsors who made that nursery center possible. So hindi lang po back to school, pero kung ano po kailangan ng mga bata, nandito po kami. Saang area ito, Sir Enzo? Itong District 5? Sa Quezon City po. Quezon City. I can share pictures later, pero back to school tayo. Alright, sige. Sir David, Sir June, gusto ko lang matanong si Sir Enzo, no? Influencer. Alam po ninyo yung the role ng social media na meron tayo ngayon. At very credible si Sir Enzo dito sa kanya mga ginagawa, dun sa kanyang role na ginagampanan. Hindi lamang po ito sa World Vision, kundi yung kanyang role na ginagampanan sa ating mga kabataan. As an artist and as an influencer at that, how do you police? Ikaw mismo, Sir Enzo, syempre kapag ikaw ay nasa publiko, talagang napakaraming fans, no? At napakaraming gustong makipag-communicate at makimingle sa'yo. Pero on the other hand, kailangan mo pa rin ipakita at i-project yung image na pangkabataan talaga at wholesome. How do you balance this work versus yung iyong passion and advocacy? Ako, that's a very good question. Ako, I always try to remind myself that, of course, social media is kumbaga, double-edged sword po ito eh. Yeah. You can use it to inspire people, or you can use it the other way around. So it really depends on you. But ako, I always try to remind my friends, also my co-artists, to use it as a gateway to inspire other people. Kasi alam naman po natin itong social media, marami rin mga bata ngayon, they try to follow what they see eh. Saka meron yan, may algorithm yan eh. So kung puro hindi maganda yung nakikita ng mga kabataan ngayon sa social media, yun at yun laging lumalabas. So dapat we always strive to put in good content out there. Kasi grabe yung algorithm eh. Mapapansin mo na puro ganito lang nakikita mo kasi nade-detect ng social media app kung ano yung lagi mong pinapanood. Diba? Yes, so kailangan i-police natin, and of course we need to do our part to always show good content sa mga bata. Okay. Sir David. Speaking of yung ito online content, Kuya Jun, tama ba? Kasi ang daming balita ngayon, 'di ba, na when you do online learning, bukod sa beneficial naman talaga siya, no? Pero meron ding mga troubles, halimbawa yung online sexual exploitation of children. Nakikita namin yun lahat sa balita. Kayo po ba on ground? Nakikita niyo rin yun? Nararamdaman niyo rin yun in the communities that you cover? Oo naman. Lalo na naging talamak ito nung nag-pandemic. Tumaas, dumami yung mga kaso. Sabi nga nila, wala nang hotspot. Kasi nga, dati may sinasabi na hotspot yung ganitong probinsya, hotspot yung ganitong lugar. Ngayon, anywhere can be a hotspot kasi nga it's digital, no? It's internet-based. And malungkot pa nito, may mga bata dati na na-meet natin sa Cebu. Sila mismo, inaalok nila yung mga barkada nila na gawin yung OSEC. So parang dati kasi 'di ba merong mga nang bubugaw, ngayon sila na lang din mismo. So it's nakakalungkot, no, na ganun, nagre-resort sila sa ganun because of desperation, because of the need to survive, no. Merong maling pag-iisip na porket no touch, no harm, sinasabi nila, akala nila ganun. Pero yung kabataan na nai-involve sa ganun, kailangan ng matinding psychotherapy pagkatapos, kasi merong lamat yun sa
pag-iisip nila, doon sa dignity nila, the self-esteem nila. So kailangan yung i-deal ng maayos, no, ng mga professionals, ng mga experts. And hindi excuse yung mga communities kung nasaan tayo. So kaya importante na i-engage lalo yung mga communities kasi nung nag-pandemic namigay pa nga tayo ng mga tablet, no, pati sa mga teachers, pati sa mga kabataan. Kaya lang laging ganun, there are two sides of the coin palagi. Pwedeng gamitin sa tama, pwede rin gamitin to abuse and exploit. So importanteng aware yung mga nasa paligid, yung mga guardians, yung mga magulang, even yung mga nakatatandang mga kuya at ate, para makita ano yung mga signs, no, na meron na palang pag-abusong nangyayari. Merong ganyan merong isang area sa community natin, yung bahay ng isang mama, ang dami laging mga tsinelas sa labas ng bahay niya, no, mga maliliit na tsinelas. So tuwing tuwing mga alas 3, alas 4 ng hapon. So nagtaka yung yung community, bakit laging may mga bata doon? And apparently yung mga bata nakaka-receive sila ng gifts, no? Doon sa mama na yon, and nung nagkaroon na ng investigation, lumabas na meron palang abuse, no, and exploitation na nangyayari. So so ngayon meron tayong project na ganyan, no, against child exploitation. Tinutulungan tayo ng gobyerno ng US din para diyan. Para i-train yung barangay level, municipal level, yung pilot area natin, Quezon City, tsaka Cagayan de Oro, no? And nagpapasalamat tayo dun sa mga mayor at mga LGU executives kasi talagang masigasig din sila. At sila mismo nagpasa ng mga ordinances, policies. Pero kasi yung Pilipino, ang galing natin sa policies, ano? Ang crucial yung enforcement, ang crucial yung kasi again, no, economics din yan, no, livelihood. Kung walang kakainin yung mga tao, they would go back doon sa ganong practices. So importanteng merong magandang alternative yung mga kababayan natin, no, para hindi sila natutokso, no, na nagawin kasi parang easy money no, ganun yung thinking, pero it's attacking our morals, no, and pinag-usapan natin dito kabataan sila yung second liners natin sa lipunan, so dapat inaalagaan at pinoproteksyonan talaga natin. Okay. Ang lalim. Akala ko education lang. Mabigat ha? Mabigat pero sinimulan nyo Hindi. So na-appreciate ko nga kasi diba? Nga naman. Paano nga naman papasok yung bata sa eskwelahan kung sa bahay pa lang, diba? Troubled na siya sa umpisang gano'n. Correct. Sir Johnny. Alright. Alam po ninyo, itong 2023-2024 school calendar ay unang post-pandemic parang 90% na face-to-face. Di ba? Kasi Monday to Thursday, face-to-face, tapos Friday ay online ang mga bata based on the ruling ng DepEd ngayong 2023-2024. But the stigma nakakabit nitong COVID-19, especially dun sa mga tinamaan talaga ng sakit, yung mga namatayan ng kamag-anakan, ng mga mahal sa buhay. This is something na parang ang hirap i-explain. Marami sa ating mga kaibigan ang pumanaw na wala regardless of age. Okay? So, kinakitaan natin ng vulnerability ang buong mundo, ang ating community across all areas, across all sectors. Talagang nalungkot tayong lahat. Ang gusto ko maintindihan mula sa World Vision, kay Sir June at kay Sir Enzo na rin, bilang yung kanyang influence. Paano po natin nasisiguro na yung mga kabataan na gusto nating pag-aralin ay talagang babalik sa mga paaralan? Dahil tandaan po natin the stigma that the COVID-19 created, hindi lang sa mga bata, hanggang sa ngayon yung mga magulang may takot pa rin, Sir June, at limited pa rin yung ginagawang pagpapalabas sa mga bata. Ngayon, sa World Vision, na katuwang ng ating pamalaan para dito sa kampanya,
how do you engage the public and how do you educate the public na talagang they need to go out, they need to attend their schooling kasi eventually, hindi ba, part ito ng ating full economic recovery. So paano ang ginagawa niyo sa World Vision, Sir June? Yung maganda kasing tignan dito yung difference ng rural setup saka dun sa urban setup, no? Okay. Pag pinag-usapan natin yung Metro Manila, dito kasi parang sobrang naramdaman din natin yung hagupit ng COVID, no? Ang daming namamatay sa mga ospital. Interestingly, no, sa probinsya, yung pag-practice nung face mask, hindi kumbaga yung level nung belief doon sa face mask, na-notice namin yon, hindi lahat nag-face mask ng time na yon, so kailangan i-remind sila on that, kasama yun sa mga behavior change na communication materials na binibigay ng DOH nung time na yon, and tayo sinusupport natin yon, pag-provide ng mga PPEs kasi nga parang hindi naman natural sa atin na mag-mask, bago nagkaroon ng pandemic. Siguro dito sa Metro Manila medyo mas pa-practice pa yon, pero sa probinsya parang ang thinking nila sariwang hangin, outdoor outdoor. So parang hindi ganun ka. So nung nag-cancel ng mga classes, no, ito yung feedback na na-receive namin, hindi maintindihan ng mga kabataan ba't hindi sila pwedeng pumasok, no? So kasi nakikita namin, may picture na pinapadala rin sa amin yung mga staff namin. Yung mga bata wala nga sa eskwelahan pero naglalaro naman sa labas, no? Wala naman sila sa bahay, no? Tayo lang naman nag-uusap dito, di ba? So baka may magsumbong. Hindi, pero ganun yung practice, no? And in terms of yung number ng incidents ng COVID, mas marami talaga dito sa atin, or baka kasi yung rate din ng testing is a concern. So pagdating sa probinsya, yung pagbalik sa eskwelahan, hindi siya masyadong mahirap for us. Kumbinsido sila na kailangan talagang, excited na yung mga bata, bored na bored na sila. Di ba, pati nga yung mga pambansang palaro, naputol yun, di ba? Nawala yung mga yun. Kaya nga siguro nauso yung lato-lato, no? Kasi wala na magawa yung mga bata. Isa na mag-ingay, maglaro. Pero dito sa Metro Manila, yun. Kasi nga dito talaga, maya nire-report ilan yung namamatay, ilan yung kagandahan lang ngayon, I think marami na naman talaga yung vaccinated, no? And kami tumulong din kami sa pag-promote ng vaccination, hindi lang sa bata, pati doon sa mga elderly. Inas kami ng Department of Health na tumulong doon sa advocacy na yon. And I think ngayon, marami na a huge chunk ng population natin bakunado na talaga, no? At pinag-uusapan nga ngayon, parang second, third dose ng booster, no? Yun na yung pinag-uusapan. Dito sa Metro Manila, yun yung issue, yung pagbalik, no? Ang isang hinaing naman ngayon, and recently, no, ginather namin yung mga kabataan representatives ng mga tinutulungan natin, ina-assist natin ng mga bata, siguro more than 100 of them, they gathered mental health. Sabi nila, mental health is still a key concern. Bukod sa teenage pregnancy, malawak na usapin din yon. Pero bakit nagkaroon ng mental health? Isolation, no? And so yung kasi sabi nila, this generation is very much connected. Kasi nga dahil sa social media. Pero this generation is very prone to loneliness, sabi nila. No? This is research based. Kasi nga you're connecting, 'di ba? Dami mong friends, dami mong followers. Pero yung authentic na pakikipagkapwa-tao, hinadlangan ng COVID 'yun eh. Dahil nga hindi tayo nakikita face to face, no? Dapat nga nasa studio kami ngayon. pero yun naman yung advantage, 'di ba, ng technology. So yun, isa yun sa sinasabi rin natin sa mga magulang, and yung mga PTA are very supportive. Yung mga magulang na miyembro ng PTA, active sila sa brigada eskwela.
no? Yeah. Kasi nga excited sila na talagang mag face to face na naapektuhan din kasi yung mga magulang na nagtatrabaho. Kasi nga imagine nagtatrabaho sila dati, nagtututor pa sila ng mga anak nila. Kulang na nga lang sila raw yung mag-receive ng medal dahil Yes. kalahati ng mga lessons Di bali, kapag tinatawag daw yung bata, ang unang tumatayo yung magulang eh. Pero sandali, Sir David, alam po ninyo, mukhang kukulangin yung ating oras doon sa mga binibitawang mga kataga ni Sir Jun. Palalim tayo ng palalim, no? Dito sa ating talakayan. At malalim rin po yung koneksyon ni Sir Enzo dito sa ating pinag-uusapan because of his influence, no? Dito po sa ating mga kabataan. Beyond your commitment, Sir Enzo, sa World Vision, yung iyong personal advocacy, paano mo ini-encourage yung mga bata to go out, enjoy your being young and energetic, pumasok kayo sa mga paaralan ninyo, gamitin natin itong inyong kabataan to, level up at kailangan nating ipakita sa mundo how proud the Filipinos are, how good the Filipinos are, not only in palarong pambansa katulad ni Sir Jun, pero more important pagdating dun sa academic requirements. Sir Enzo. For me, unang-una po, education is very important. Kagaya ng sinabi natin kanina, ang mga kabataan natin is our future leaders. And of course, like what Sir Jun said, kailangan mag-follow tayo ng strict guidelines, of course, when it comes to face-to-face. Pero para po sa akin, iba po talaga yung development ng bata pag face-to-face. Mas mabilis yung pag-learn nila sa mga bagay-bagay dahil po sa face-to-face. And actually, magugulat po kayo dahil napakarami pong batang gusto pumasok because they want to learn, ang dami nilang energy, they want to communicate with other kids as well. Kumbaga, ang daming nawala because of the pandemic, especially communication skills. Medyo mabigat nga po to think na we feel that we are connected because of the internet age, pero yung mga communication skills naman natin na face-to-face ay nawawala. Kasi kumbaga napapansin nyo lately pag kumakain yung mga ibang pamilya, yung mga bata, magkatabi na nga, pero nag-uusap sila through text message. Hindi sila verbally. Very good. Oo. So ako naman, I just want to encourage everyone to be an inspiration to other people. Diba? Mag-aral po ng mabuti. And of course, itong pandemic, siguro marami rin kabataan ang nawalan din ng pag-asa. I mean, tayo naman lahat. Pero we shouldn't let the challenges of life affect us. Because whatever happens, if you put in the time, the effort, the hard work, your dreams are still possible. Okay. Sige. Sir David. Sir Johnny, Kuya Jun, itong si Enzo very humble to eh. Pag ganyan-ganyan lang akala nyo, puro itsura lang. Hindi, hardworking yan. Kasi ano yun part din yan ng isa pang NGO na nandoon naman on ground, yung JCI, banggitin ko na, no? So, okay. Isa ring leader yan, Sir Johnny. Kaya pag nagsalita yan si Enzo, bukod sa kinikilig ang mga tao, no? Talaga naman, yun nga, nakikinig. Kasi, di ba, we're really thankful. Kasi, di ba, ang dami nila dapat sanang ginagawa sa ngayon, ano? But they choose to join us, di ba? To support our children. So, thank you. Sir David, ang JCI, kumbaga nagpo-provide ng guidance dun sa kanilang mga members and officers para dun sa mga, yung iba kasi merong ambisyon sa politika, talagang ginaguide nila ng gusto to be effective and efficient leaders, no? Whether elected or appointed by our government. Maganda. I may say something, sir. Ang JCI Manila po kasi is a non-profit organization that that's right. builds young leaders. Actually, ang JCI po may age limit yan. I think between 18 to 40. Kasi yun nga po ang goal ng organization is to build young leaders. And I'm very thankful that I had this turnover ng nursery center last Tuesday, and it's been in partnership po of JCI Manila and World Vision. Yeah, very good. Gusto bang pag-usapan ni Sir Jun yung kasi nabanggit niya kanina, Brigada Eskwela, yung pagbabaklas ng mga poster?
Distraction daw kasi. Sabi. Pero ang World Vision talagang partner po ito ng ating Department of Education at ng napakarami pang ahensya ng pamahalaan. Pero Sir June, ito personal observation mo. Distraction nga ba yung mga posters dito sa mga silid-aralan? Hirap naman mag-comment, no? Ayan. Gusto mo mag-commercial break muna tayo? Pwede. Hindi. Personal observation kasi talagang mixed reaction, no? Although ang ating Department of Education talagang nagbitaw na ng kanilang stand na talagang tatanggalin itong mga posters na ito. Pero yung na lang, baka merong mga magulang at mga tawag dito, yung mga school officials, baka may mga naikikwento sa inyo. Ano bang pakiramdam ditong ating mga tao sa grounds tungkol dyan? Well, kasi kapag nag-usapan naman yung change, no, laging iba-iba yung reaction eh. Meron kasi talagang mga paaralan na nag-i-invest talaga sila doon sa decoration ng room, no? Yes. In fact, nung siguro mga 6 or 7 years ago, nagpartner kami with isang brand ng ng donut, no? Tapos ang goal nila ay i-refurbish yung 2 classroom sa Malabon na partner namin. Tapos gumawa sila ng parang science lab. So talagang yung decoration ng solar system, inayos nila, no? So may visual talaga. Visual talaga. Okay. And na-appreciate ng mga bata 'yon. Kasi nga talagang may effort, pinondohan, talagang pininturahan na maganda para yung experience ng mga bata mag-level up. Okay. No? Kaya lang, meron din naman talaga mga eskwelahan na pinupuntahan namin. No? So, sa probinsya, kasi ngayon, 41 provinces yung World Vision. Eh. So, pag pumupunta ka, meron din mga napag-iiwanan. No? Merong mga luma na. No? Lalo ngayon, na ilang taon na nag-pandemic, no? Hindi ginamit yung mga classroom. So, natenga sila, tapos yung naka-plastic, may alikabok, ang pangit talaga tignan. So, and yung teacher, ang goal niya talaga is magturo, hindi maglinis ng mga alikabok, 'di ba? So correct. Yun yung focus niya. So it becomes in a way a distraction kapag gano'n, kapag hindi maganda yung nakalagay, no? Iba pa yung usapin ng content, no, kung tama ba yung nakalagay doon or what. Pero ang bata kasi kailangan visual and kailangan fun para matuto. No, yun yung importante eh. So if we have those elements, hindi ko alam kung ano yung next na plano ng Department of Education eh, no? Pero klaro yun, ganun daw ang gagawin, tatanggalin, lilinisin, no? And umaasa kami na there's a better idea, no, that they're generating pagkatapos nito. Pero pagbalik natin, pagkagaling natin sa commercial break, follow up lang ito kay Sir June dahil sabi niya nga merong isang donut company nag-invest dun sa 2 classroom. Meron ba tayong nakitang resulta na nagkaroon ng mas magandang interaction yung mga kabataan dun sa kanilang asignatura? Babalikan natin yan ha. Si Sir David Rioferio, si Sir Enzo na brand ambassador ng World Vision Philippines. Makakasama para natin dito po sa Palatuntunan in just a very short while. Magbabalik ang usapang bata at iba pa. Sandaling po lamang.